Good day everyone, this is Chayan Mungala. For today's video ay papasyalan ko naman ang Marmaris Castle. Matapos nga naming ilagay ang aking mga gamit sa aking hotel at magpaalam na din sa aking boss dahil sila ay pupunta ng Rhodes Islands, ako naman ay nagsimula ng maglakad-lakad bes at i-explore ang Marmaris Marina. Isa ito sa tourist spot sa Marmaris. Bala ko nga rin sanang puntahan ang amphitheater dito, ngunit napaka out of way naman dito sa aking nilalakaran ngayon. Kaya sabi ko sa sarili ko, i-explore ko na lang ang lugar na ito at kung ano pa man yung makikita ko ay siguradong mapapasama for today's video. Ano nga ba ang kwento at bakit siya tinawag na Marmaris? At dahil marites ako, let's find out! Tara na! Kaunting lakaran lang mula Marmaris Bus Terminal ay mararating mo na ang Marmaris Marina. Dito rin sa Marmaris Marina ay may mga boat tour na nag-offer na maglayag papunta sa Greek Islands. Dito rin matatagpuan ang Old Town Marmaris at syempre pa ang Kastilyo ng Marmaris. Huwag mahihiyang umaura-aura dito sa Old Town dahil normal na sa mga lokal dito ang nakakita ng turista na umaaura nga at pumopose sa harap ng kamera, lalo na kapag summer season. Isang atraksyon sa kanila ang hindi pagpapagawa ng modernong mga kabahayan upang mapanatili ang pagiging Old Town vibes best. Ang ibang mga kabahayan dito ay pinauupahan nila, ginagawang pensyon o kaya naman ay hotel para sa mga turistang dumadayo dito para naman makaramdam sila ng mga bahay sa Old Town. Available nga rin pala rito ang samot-saring souvenir items at sa bandang ibaba nito ay meron namang restaurant kaya hindi ka magugutom dito mga Mars. At sa pinakamataas na bahagi ng lugar na ito ay matatagpuan ang Kastilyo ng Marmaris. Marmaris is a home to one of the most visited castles in Turkey. Marmaris Castle is the city's oldest landmarks. It is a popular stopping point for those on rural tourism around Turkey. It's among the few castles in Turkey that boasts of an in-house museum. Initial settlements were built around the castle and have since grown from around it into the present town. The castle, with its museum, forms a significant piece of Marmaris history. It's generally believed that the castle was built around 1044 BC as an accommodation structure. Since then, it has fallen into the hands of great emperors throughout the ages.
Ionians invaded the Caria lands around 1044 BC. Their reign extended from Milet to the Ephesus regions. They are believed to have been descendants of the Greek hero Ion. It was during their reign that the castle got built. After Ionians, Caria fell into the hands of several other empires including the Dorians and Alexander the Great, whose army besieged the castle in 334 BC. Later, the army of Romans took over in 138 BC till the mighty Ottomans arose in 1425 AD, took over the city and made it a significant part of their territory. During the Ottomans' reign, Suleiman the Magnificent changed the name of the city from Phiscos to Mimaras, and in his attempts to seize Rhodes Island, he renovated the castle for use in his military operations. Noong panahon ng ekspedisyon na masakop ni Suleiman ang Rhodes Islands, ay inutos niya na magkaroon ng restorasyon na nauna nang naokupa ng mga Ionians. During the restoration of the castle, Suleiman visited it and did not like what he saw as it was small, so he told his architect to make it magnificent. Ngunit sa kanyang pagbabalik mula sa tangkang pagsakop sa Rhodes, ay hindi pa rin siya naging masaya sa kanyang nakita. Siya ay nagalit at inutos niya sa kanyang kawal na Mimaras. Mimar na ang ibig sabihin ay arkitekto at As na ang ibig sabihin ay hang. Meaning to say, inutos ni Suleiman the Magnificent na ibitin hanggang sa mamatay ang arkitekto na kanyang inutusan na pagandahin at gawing magnificent ang kastilyong ito, ngunit sa kanyang pagbabalik mula sa pagtatangkang pagsakop sa Rhodes Islands ay ganun pa rin ang kanyang nakita. Kaya sa pangalang Mimaras, ito ay naging Marmaris dahil mas madali siyang bigkasin. Kanya ring inutos na magkaroon ng caravanserai to be built on the road that led to the castle too. The caravanserai is still present and serve as a cafeteria and souvenir shop. So yun yung mga nakita natin, yung mga dinaanan ko sa unang video, yung mga hotels, mga restaurant at mga souvenir shop na madadaanan papunta nga dito sa kastilyo. Dito matatagpuan pa rin ang maliliit na window na ito kung saan narito ang mga kawal at hinihintay ang mga pirato o mga kanilang kalaban na manggagaling sa karagatan. Imagine nyo na lang yung mga kawal palakad-lakad dyan. Tapos bawat kawal may nakaabang dyan sa mga butas-butas na yan. Handang-handang ipaglaban ang kanilang kalupaan. Ganon.